Yung sinasabi mong bata, pumatay yan. Ha? 38 times sinaksak niya yung dalaga. Tapos sabihin mo, kailangan bigyan ng pagmamahal? Bigyan ng aruga? Ituro yung tamang direksyon? Ingot ka ba? Nasaan ba yung utak mo nasa ngipin mo? Mamamatay tao. Kaya ano kung bata yan? Sasabihin mo, bibigyan mo ng aruga? Bibigyan ng pagmamahal? O di sige, lahat po, ganito na lang. Total gusto mo ganyan, di ba? Lahat po ng mga mamamatay tao na bata, dalhin sa bahay ninyo. O, di ba? Tapos doon mo patirahin. Bigyan mo ng pagmamahal. Ngayon, dito ho kasi ang pagtatalo nga, yung bang edad na sinasabi po na wala kang criminal liability. As in, wala kang kulong. Definitely, bibigyan ka ng second chance, parang ganon. Bibigyan ka ng pagkakataon na dumaan ka sa rehabilitasyon. Ito ho kasing kaso ho ng isang, ito ho, 19 years old lang po ito. Talaga ho naman karumal-dumal, 38 times pinagsaksak yung bata. At yung bata po, scholar at matalino. Kaya ang dami pong mga, dito ho mga kaisipan na ang mga suspect dito, 17 anyos pababa. Oo, nang yung isang nahuli, nung daw magising yung biktima, nakilala sila. So dahil doon, walang patumanggang pinagtulungan nilang saksakin yung biktima 38 times. Meron pong mga luko-luko, na may baon ng birth certificate para pag nahuli ng pulis, minor ako. Hindi ba? Alam na nila. So yung discernment nila, alam na nila na mali ang ginagawa ko, mali ang magnakaw, mali ang manakit, mali itong magbatuhan ng kung ano-ano mga bagay. Mali ito, mali. Oo. At ang discernment ko, ito lusot ko. Birth certificate. Nakita mo na, hindi ba? And that's the issue there. Alright? At yun nga na mga bayan, pag-usapan nga po natin, ito pong segment dyan nga po sa kay Sir Ted Pailon at DJ Chacha. Mantakin mo mga kabayan, dito po ay napag-usapan yung patungkol nga po sa sa mga krimen na nagagawa po ng mga kabataan ngayon. Hindi po ba yung sa batas ni Kiko, mga kabayan, tinaas po sa 18 years old yung kailangang makulong. Pero pag below 17 ka, mga kabayan, hindi ka po makukulong pag may nagawa kang krimen. Di po ba nagpasa po ng panibagong batas si Sir Robin Padilla na ibinababa po na hanggang 12 years old, mga kabayan, na dapat kapag ikaw ay 12 years old, pataas, nakagawa ka ng kasalanan, kahit 16 ka, 17, 18, kailangan mo makulong. Kailangan mong pagdusahan yung nagawa mong krimen. Kasi mga kabayan, pababa na po ng pababa yung mga kriminal ngayon. Tulad po nung may isang dalaga, di ba, na pinagsasaksak po ang mga pumatay, 17 years old pababa. Sila po ang sumaksak 38 times. Bata po ba yan? Bata pa po ba makakaisip ng ganyan? Hindi po eh. Ang mga bata po ngayon, hindi na po katulad dati. Dati ang mga bata takot tumahawak ng kutsilyo, takot tumahawak ng baril. Ngayon, ang tatapang na po. At yung ibang mga kabayan, may nakaredy na pong birth certificate. Gagawa po ng krimen, papakita lang na yung birth certificate nila na sila yung minor de edad. Makaka-escape po na po sila. Kaya naman po, dito po ay napag-usapan na at aminado po si Sir Ted Pailon na kailangan repasuhin na po yung batas. Ngunit meron pong mga bumipigil dito po kay Senator Robin Padilla patungkol nga po dyan sa pagbababa ng edad na kailangang makulong. Alam niyo po kung sino? Si Dilima po at si Sel Jokno. Dapat daw po yung mga kriminal, tulad yun, yung mga sumasaksak, pumatay 38 times, sinaksak yung bata, kailangan daw po arugain. Kailangan daw po bigyan ng pagmamahal. Ito po ay ayon kay Sir Jokno, doon po sa post niya. Hindi daw dapat ikulong. Kung di ka ba naman isa't kalahati, yung sinasabi mong bata, pumatay yan.
Ha? 38 times sinaksak niya yung dalaga. Tapos sabihin mo, kailangan bigyan ng pagmamahal? Bigyan ng aruga? Ituro yung tamang direksyon? Ingot ka ba? Nasaan ba yung utak mo nasa ngipin mo? Diba? Ito si Sir Joke na, iba na yung utak nito eh. Utak ano yata ito, utak monggo eh. Diba? Mamamatay tao. Kaya ano kung bata yan? Sasabihin mo, bibigyan mo ng aruga? Bibigyan ng pagmamahal? O di sige, lahat po, ganito na lang. Total gusto mo ganyan, di ba? Lahat po ng mga mamamatay tao na bata, dalhin sa bahay ninyo. O, di ba? Tapos doon mo patirahin. Bigyan mo ng pagmamahal. Isama mo sa mga anak mo. Di ba? Hindi ka ba naman isa't kalahati eh. Kaya dumadami yung mga kriminal eh. Bakit? Binibaby mo eh. Binibaby nyo, basta lang kayo maka-soblak ng, di ba? Basta hindi nyo ano sa politika, sosoplakin ninyo kahit alam nyo tama naman yung ginagawa. Di ba? Kriminal, aarugain, bibigyan ng pagmamahal. Di ba? Eh, may buti pa si Sir Ted, naisip eh, na kailangan ng repasuhin yung batas eh. Ni Kiko eh. Oh. Kaya hindi nyo man lang maisip yun. Mga gonggong ba kayo? Dalawa kayo ni Dilima. Arugain ninyo. O may bagong lumabas na balita, ha? Yung mga rugby boy, nakapatay, kunin nyo. Dalhin nyo sa bahay ninyo. Doon nyo arugain. Ha? Kakagigil kayo. Ito po, pakinggan po natin yung question dyan ni Sir Ted Filon patungkol nga po dyan sa batas ni Kiko na gusto na pong repasuhin at palitan ng batas ni Senator Robin Padilla. Ito po, pasok po. Ano po sa inyo, ma'am? Hello, magandang umaga po Sir Ted at DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Bagamat ngayon nga po ay walang pasok ang sinasabing mga kawani po ng ating pamahalaan dahil nga masama ang panahon. Ma'am, kasi hindi ho natin maitatanggi, no? Ito hong balita nga na may nangyaring karumal-dumal na krimen dyan po sa Davao. Kung saan po isang estudyante, bata din po ito, 19 years old lamang, sinaksak siya ng 38 beses, no? And dito po ang mga pangunahing suspect ay mga minor de edad, ano po. Kaya ngayon nabubuhay ulit itong kaisipan na magkaroon ng amyenda dito nga po sa batas nito pong Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na gusto po, particular po itong proposal po ni Senador Robin Padilla na ito ho ibaba ng lubos yung pong edad ng criminal liability ng mga minor de edad. Sa kanya po 10 years old but below 18 years of age. Ano po ang reaksyon po ng komisyon? Una po, gusto namin makiramay po doon sa naging biktima po ng insidenteng ito ng pagpatay at ang involved nga po ay mga minor de edad po, no. Isa po talagang taus-pusong pakikiramay at kinakalungkot namin po yung nangyari mula sa Komisyon sa Karapatang Tao. Gusto ko pong sabihin po na merong posisyon po dito ang CHR, ang Commission on Human Rights po dito ang tawag po natin dito Manong Ted, MACR, minimum age of criminal responsibility. Meron pong malinaw na posisyon ang CHR dito. Ito po ay hindi kami sumasang-ayon na ibaba ang minimum age of criminal responsibility or yung edad na kung saan pwede nang kasuhan ng isang batang Pinoy. So, pwede kami mag-cite siguro po ng ng 5 dahilan po, no. Una siguro ang tawag natin dito sa English yung development of the human brain, no? Yung human brain, paano ba ito nadidevelop po nun? Pangalawa na gusto naming pag-usapan, ang Pilipinas po ay signatory, state party po siya sa iba't ibang human rights treaties po, no? In particular, ito pong United Nations Convention on the Rights of the Child. Mas i-discuss ko po yan mamaya. Maganda rin po sigurong tingnan yung pangatlo. Sino-sino nga ba yung mga
children in conflict with the law. So ano ba yung kanilang profile? Ano yung kanilang economic background? Ano yung kanilang mga educational attainment? Yung pang-apat po, ano ba ang responsibilidad ng mga duty bearers, no? Ito yung suporta na pinag-uusapan natin. Pang-lima po ay paano ba tinitignan ng society, paano natin tinitignan ang mga batang Pinoy? So, paano natin sila pinapahalagahan? Siguro itong limang ito po ay maaari makapagpaliwanag bakit ganito yung posisyon ng Commission on Human Rights. Hindi lang Commission on Human Rights po, no, ang may mga ganitong posisyon. Siguro nakita niyo yung posisyon, linaw rin ng Child Rights Network, inisa-isa niya rin doon yung mga kadahilanan bakit hindi rin sumasang-ayon ang CRN, no, para ibaba itong minimum age of criminal responsibility. Okay, opo. Sige, ma'am. So, ma'am, ang gusto po ng komisyon ay status quo. Tama po ba? Opo. Kasi Okay. po, sabi ko nga yung sa development ng human brain, ano ba yung paano ba nagiging na-develop ang human brain? Mahalaga po kasi ito, no, Manong Ted, no? Kasi yung development po ng human brain, sequential po yan, sunod-sunod po yan. At ang tingin po ito po isa sa mga naging batayan po, no, bakit 15 yung Opo. minimum age of criminal responsibility. Opo. Marami pong pag-aaral, science man, scientific na studies na sa ganap po na na age na 10 to 15 or below 18 po, hindi pa po ganap yung kakayahan ng isang tao, human being, para i-handle yung mga halimbawa, ang tawag po natin diyan executive function, no. Ang executive function po, halimbawa, nandito po yan sa frontal po ng ating human brain po, no, prefrontal cortex po, no. Hindi pa po siya ganap na po na nagiging develop lang po siya ito at the age of 18 to 25. Ang pinag-uusapan natin ay below 18. Yes, So, ma'am. ibig sabihin, Okay. wala pa pong kakayahan yung bata na mag-isip ng yung mga implikasyon, mag-control ng Okay, kanyang sige. impulses. Yes, ma'am. So, yun po if yung I may, isang malaki. if I may interject, ma'am. Ang dito, ang key word dito is discernment. Yan, di po ba? Mm. Okay. Yung inyo Opo. pong sinasabi nga kaninyo, ang mga minor de edad, ito pong mga below 18, kumbaga, hindi pa buo yung kanyang, man pong tawag nyo doon, yung kanyang brain function. Kakayahan. Yes, ma'am. Kakayahan to discern, para isipin, mali ba ang pumatay ng tao o hindi? Ganun po yun, ma'am. Hindi, Ito lang po, no, para medyo ang ating diskusyon nga po ay doon lang po sa issue. Kasi ito po pinagtatalunan dito because if you recall, ma'am, dati-rati po, 12 years old dito yung age of discernment na sinasabi. Opo, yung age of discernment, dati po, bago itong bagong batas na ito na tumutugon nga sa makabagong panahon, mga bagong pag-aaral, dati-rati po yung sinasabing age of discernment, 12. Na at the age of 12, alam mo na ang tama at mali. Basic, no? Ang pagpatay ng tao ay mali. Ang pagnanakaw ay mali. Alright? Yung pong pagsunog mo ng kung anumang bagay, ay mali, etc., etc. So ngayon, sinasabi po ninyo, may pag-aaral na ang mga minor de edad, 18 pababa, sa mga panahong iyon, sa mga taon na iyon, hindi pa sila nakapagdedesisyon talaga, hindi pa sila kumbaga completely capable to discern na ang isang bagay ay tama o mali gaya ng pagpatay sa kapwa. Maaring alam po nilang mali, no, yung pagpatay. Pero ang sinasabi po natin, yung implication, yung long-term implication ng such act, doon pa ho tayo na may katanungan. So hindi lang po noong 2006 po kasi napirmahan tong batas na ito, kahit hanggang ngayon po, ito pa rin yung pagtingin po, pagdating po sa kakayahan, pagdating sa discernment. Ganito pa rin po yung pagtingin na hindi pa ganap yung kakayahan ng isang human being po na magtimbang-timbang ng mga implikasyon ng isang act.
Opo, okay. Sige po. So yun po ang sinasabi po ni Ma'am Bing dito. So Ma'am, kung status quo po yung batas, wala ho ba tayong medyo maari din po sigurong ipanukala na anuman pong pagbabago sa implementasyon nito, considering din po kasi in the end ano po sa kasalukuyan pong batas, no, yung 15 anyos and below are exempted from criminal liability. At sila po'y dadaan lamang sa intervention program. Ano po? Ito pong mga, ang edad ay 15 hanggang 18, maaari naman silang quote-unquote, hindi sila ikukulong kung hindi, dadaan lamang sa rehabilitasyon. Ngayon, maaari lang ho silang papanagutin kung sakasakali po na sabihin ng isang psychologist na hindi, he or she acted with discernment With discernment. Yes, alam niya na yung implikasyon nito ay ginawa pa rin niya at ito'y recidivist. So, dito ho ba ma'am, wala kayo naiisip na kaparaanan para pahupain lang din po ang loob, no? Gaya po nila Senador Robin Padilla, itong mga pamilya po nitong biktima ng karumal-dumal na krimen kung saan po mga minor de edad ang involved, para po naman magkaroon po kahit papaano ng pagbabago sa usapin po na yung ibang mga minor de edad yung iba nga po ma'am na hinuhuli nung una pa may dalang birth certificate Di ba na kapag hinuli sila ng mga pulis, papakita birth certificate, minor de edad kami, para bang ginagawa nilang dahilan ito yung iba, para po labagin ang batas, ma'am. Go ahead. Opo, sir, una po no, yung RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, na-amend na po siya noong 2013 po no. At yung mga ilan na mga gaps po na na-identify no after more than 8 years ay tinugunan na po no. At gusto ko pong liwanagin no. Unfortunately until now hindi pa maayos or hindi pa kumpleto yung interpretasyon ng batas. Pag sinabi kasing intervention, sasabihin ng ang iniisip ng iba, counseling lang yan. Hindi po. Under the law, it's a series po ng activities po, no? At hindi lang po yung bata yung dadaan sa intervention. Dadaan rin po pati yung pamilya at meron rin intervention para sa mga biktima. Same with diversion po. Hindi po simpleng po yan, 3 buwan, 6 na buwan. Yan nga, sabi nyo po, ina-assess po yan ng psychologists, ina-assess ng social workers kung ang batang ito ay ready na no halimbawa kung nakatira siya o nanirahan siya sa isang facilities gaya ng Bahay Pag-asa, titingnan po yan. So hindi po nakalatag po yung mga proseso, guidelines paano po i-handle ang isang CICL. So yun po yung gusto namin liwanagin. Dadaan pa rin po siya ang bata na nakagawa ng hindi naaayon sa batas, dadaan pa rin siya ng isang sistema. Ang tawag po natin dyan, juvenile justice system. Hindi nga lang po siya doon sa kagaya ng criminal justice system natin ngayon na pag nagkasala ka, kulong kagad. At sir, bago po ako tumigil pala sa anong to, gusto ko po liwanagin na meron pa rin hindi nawawala po yung kanyang civil liability. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi po yan nawawala. Yes, ma'am. Yung civil liability, pati po yung magulang, no? Dito pong bata, yung kanya pong pananagutan din doon sa gawi po ng kanyang minor de edad na anak na nakagawa umano ng krimen. Anyway, so, ma'am, in parting, di ho ba sa pagpapatupad ng batas na ito, kayo po mismo na ito po ang kumbaga ang inyo pong focus, di ba dito yung pagkukulang din dahil hindi naman lahat ng rehiyon ay may pasilidad o ang pasilidad po ay kaaya-aya para po sa rehabilitasyon ng mga child in conflict? Opo. Tama po kayo dyan, sir. Meron pang mga gaps, no? Halimbawa, ayon po sa batas, lahat po dapat ng probinsya sa Pilipinas. Ngayon, 82 na po tayo. Dapat meron po silang Bahay Pag-asa. Same with, yung mga highly urbanized cities, dapat po 33 sila. So, 112 dapat meron tayong Bahay Pag-asa na ganun po, no? At meron dapat rin intervention program
pangatlo po, dapat po meron tayong tinatawag na ito kasi po yung hindi rin nakikita pag pinag-uusapan tong batas na ito. Yung tinatawag po na National Comprehensive Juvenile Intervention Program. Okay. Dapat po in place na po yan after 18 years. So, dito po sa batas na to, sir, may obligasyon po, may responsibilidad ang mga local government units po, no? Malinaw po yan. At yun isa po ay may mga kailangan po, may mga gaps, may mga lapses pa po, no? Kulang ng social workers, registered social workers, kulang ng mga facilities, tapos yung mahal rin po yung totoo magpatakbo ng facilities. Pero yung tingin nga po natin, sir, siguro bilang panawagan ng komisyon sa mga karapatang pantao, kailangan po natin mag-invest sa 39 million children. 39 million na po yung mga bata ngayon, or lahat ng mga under 18 ay na tao sa Pilipinas. So kailangan po natin talagang pangalagaan. At ang pangangalaga po na ito ay yun yung isang intensyon na sana ay maging law-abiding citizens yung mga bata, at yun isa. Pangalawa ay sana matuto silang mangilatis, mag-discern kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa nila, given na ang ating mundo ngayon ay napakalawak, may digital world, cyberspace na po tayo. So ang dami ng environment na maaaring makaapekto sa mga batang Pinoy. Sige po. Salamat na marami, ma'am. Ngayon po napakinggan po namin ang panig po ng CHR dito, kasi po mukha pong magkakaroon pa ho ng ilang pang mga pagdinig at diskusyon sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. Ma'am, salamat na marami po sa inyo. Ma'am Bing Diaz, salamat po. Salamat po, Ted, at sana ay pagpatuloy natin yung pagdidiskusyon patungkol sa mga usaping pambata. Opo, thank you. Sa oras po na 17 minutes after 8 o'clock in the morning. Oras natin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, Dr. Gerald C. Good morning po sa iyo. Nag-Boss Max ka na ba? Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at piling supermarkets nationwide. Bago tayo magkaroon pa ho na isa pang importanteng panayam this morning, balikan ko lang itong isyong ito kung gaano ito kahalaga. Kasi sabi nga ni Dr. Gerald C, nakakabahala itong mga pangyayaring ito, no? Na ang iba nga po kasi, bagamat may paliwanag si Mambing, di ba? Na may mga pag-aaral ngayon, yung issue ng discernment, maaring alam mo na mali, pero yung implikasyon nito, etc. Kasi nga, nung mga panahon namin, na mama mo, ni papa mo, inaamin ko naman, girl, na 10 taon ang pagitan ng edad natin. Wow! Oo. Sige. Mamaya natin pagdedebatihan yon, tuloy mo. Oo, na... Yung panahon nyo? Dati-rati kasi, yung age of discernment, 12. Opo, 12 Sinasabi anyos. mo nga kanina. Pero hindi naman kasi tama din, Aaron, na yung bata, pag nagkamali, dati kasi wala pa ito kinukulong sa city jail. Doon ang baksak ng bata Nung wala pa itong Juvenile Justice Welfare Act na ito Opo, dati-rati yung minor de edad kapag nahuling nagnanakaw, kapag nahuling nagsusugal, lalo na gumawa ng mga krimen na karumal-dumal, ang baksak mo city jail. Diretso agad sa So bata ka pa lang, pipili ka na agad ng membership. Batang city jail, batang Leyte Samar, hindi ba sige Sputnik. So yung bata sa halip nga na magbago, minor de edad pa lang, nahahasa na sa lalo pang karaming mga criminal activity. Tama naman, di ba? So nagkaroon po nito. Ngayon, dito ho kasi ang pagtatalo nga, yung bang edad na sinasabi po na wala kang criminal liability. As in, wala kang kulong. Definitely, bibigyan ka ng second chance, parang ganon. Bibigyan ka ng pagkakataon na dumaan ka sa rehabilitasyon. Pero paano nga daw kung yung bata na 18 pababa ay nakailang ulit na? Oo, na yun pa rin po ang ginagawa ng krimen o kaya naman gumawa ng isang karumal-dumal, gagawa ng iba pang karumal-dumal.
Ito ho kasing kaso ho ng isang, ito ho, 19 years old lang po ito. Talaga ho naman karumal-dumal, 38 times pinagsaksak yung bata. At yung bata po, scholar at matalino. Kaya ang dami pong mga, dito ho mga kaisipan na ang mga suspect dito, 17 anyos pababa. Oo, nang yung isang nahuli, nung daw magising yung biktima, nakilala sila. So dahil doon, walang patumanggang pinagtulungan nilang saksakin yung biktima 38 times. Hindi ba? Kaya po dito na naman pinag-uusapan, hindi na ba panahon para magkaroon ng review dito? Sabi naman ni Ma'am Bing, hindi, status quo muna tayo. Sa halip nga itong mga support services, itong pagbutihin natin. This is an ongoing debate, an ongoing discussion, at maganda rin po na pag-usapan. Hindi po ba? At yung nga, no, yung pong pananagutan din sana ng magulang. Hindi po ba? Kasi nga, again, hindi ito sole responsibility, again, of the state, and we understand. No? Yung mga magulang nito mga batang ito, kasi yung iba naman, hindi ho naman lahat, manaka-naka, meron pong mga luko-luko, na may baon ng birth certificate, para pag nahuli ng pulis, minor ako. Hindi ba? Alam na nila. So yung discernment nila, alam na nila na mali ang ginagawa ko, mali ang magnakaw, mali ang manakit, mali itong magbatuhan ng kung ano-ano mga bagay. Mali ito, mali. Oo. At ang discernment ko, ito lusot ko. Birth certificate. Nakita mo na, hindi ba? And that's the issue there. Alright? Think about it. Para po sa ating mga mambabatas at mga nasa DSWD at maging sa Human Rights Commission at mga stakeholders po sa isyung ito. It's about time pag-usapan at kung maaari po ayusin ang mga kaukulampong mga suporta nang sa ganon kung hindi mo gagalawin po yung provision ng batas, yung mga bata na in conflict with the law ay totoo po talaga na dadaan sa tamang rehabilitasyon at yung mga paulit-ulit lang na yun ang ginagawa, yun po talaga ang kinakailangan sigurong dumaan sa hindi lang po mabilisan na rehabilitasyon, kung hindi sila po ay mapiit ng matagal-tagal para nila matagtanto din na talagang mali ang kanilang pinaggagawa. Think about it. Mamaya po mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan. Wala po maglilipat hanggang alas 10 po tayo. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Dito tayo sa Totoo. Pure Foods Lunch and Meat. Pure Foods Lunch and Meat. Now